Mahigpit na kumunat ang noo ni Wunayan, umiling, walang nag-utos sa akin, handa akong tanggapin ang aking pagkatalo. Kaninong panig ang kinakatigan ng Lotus Platform? Nakikipagpustahan ba sila na mananalo ang Heaven Sword Sect? O nakikipagpustahan na sa huli ay matatalo ang Evil Sky Pavilion? Sa sandaling iyon, biglang nagsimulang umubo ng malakas si Wunayan. Patuloy na bumubulwak ang maraming dugo mula sa kanyang bibig. Nang makita ang kanyang malubhang kondisyon, hindi napigilan ng mga manunood sa paligid ang paglunok ng mariin, na humanga sa nakakatakot na pamamaraan ng pinakadakilang demonyo ng kanilang panahon. Nagpatuloy si Lasho sa pagtatanong, saan nakalibing si Jing Yan? Sumagot si Wunayan, sa Hundred Leaves Lake malapit sa Cloud Illuminating Peak. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, walang pakialam na umiling si Lasho. Naaalala ko pa na ang Jade Whisk ay isang bagay na kinilala mismo ni Jing Yan, paano ito napunta sa iyong mga kamay? Sumagot ka ng totoo, kung may isang maling salita, ang araw na ito sa susunod na taon ang magiging anibersaryo ng iyong kamatayan. Nang inig si Wunayan nang marinig ito, akala niya sa kanyang mga kakayahan, kahit na hindi siya makalaban sa Evil Sky Pavilion, maaari siyang kahit papaano ay malayang pumunta at umalis nang hindi na kailangang umasa sa iba. Ngayon, napagtanto niya kung gaano katawa-tawa ang ideyang iyon. Pagkatapos pumanaw ang aking master, wala akong ibang pagpipilian kundi ang humalili bilang pinuno ng Cloud Illuminating Hermitage. Ang Jade Whisk ay isang regalo mula sa aking master. Pagkatapos marinig ito, walang pakialam na sinabi ni Lasho, nakakalungkot para sa Budismo. Babawiin ko ang Jade Bistay at alisan ka ng iyong paglilinang. Kumbinsido ka ba? Si Wunayan ay natigilan sa takot, ang kanyang dating kay-abangan at likas na pakiramdam ng pagiging superior ay agad na naglaho. Hindi, sa sandaling binigkas niya ito, ang 10 pangunahing disipulo ng Cloud Illuminating Hermitage ay sabay-sabay na lumundag sa hangin, nagtitipon sa gitna. Kasabay nito, sa isang malayong bahagi ng Lotus Platform, mula sa 3rd, 5th, at 8th Pavilion, nabigo ang plano, lahat ay umatras. Pagkatapos nito, ang bawat cultivator sa mga pavilion ay umalis sa mataas na bilis, iniiwan ang Lotus Platform at tumatakbo ng malayo nang hindi na lumilingon pa. Gayunpaman, maghanda sa pagkilos. Habang ang 10 pangunahing disipulo ng Cloud Illuminating Hermitage ay nagtitipon sa hangin, sina Little Yuaner at ang iba pa ay kumilos. Din, ang Overlord Spear ay umugang sa hangin, tumutusok sa isang tao, ang Brahma Heaven Silk ay hindi nagpahuli, pumapatay ng isa pang disipulo, ang malamig na liwanag ng Separation Hook ay kumislap, kumukuha rin ng isa pang buhay. Hinayla ni Flowers and Moon Journey ang kanyang bowstring ng buong lakas, nagpaputok ng 7 balahibong palaso na nabuo mula sa malakas na enerhiya, na sumisitsit ng matalas sa hangin at tumama sa 7 pangunahing disipulo ng Cloud Illuminating Hermitage. Kaya, ang lahat ng 10 pangunahing disipulo ng Cloud Illuminating Hermitage ay napatay. Nang makita ito, ang mga mata ni Wunayan ay napuno ng nag-aatubiling pagdurugo, kay laking kasalanan. Kay laking kasalanan, gusto niya itong pigilan, ngunit napakabilis ng lahat, walang oras. Pagkatapos ay itinaas ni Lasho ang kanyang braso. Kahit na mayroon lamang siyang paglilinang ng Divine Court Realm, laban sa isang taong ang paglilinang ay ganap na nakagapos, siya ay isang walang kapantay na nilalang. Ang primal energy at malakas na enerhiya ay nagsama sa kanyang palad, direktang tumatama patungo sa energy center ni Wunayan. Sa isang thumb, umungol si Wunayan at itinapon sa malayo, gamulong ng ilang beses sa lupa bago huminto. Binawi ni Lasho ang kanyang kamay, nakatayo nang nakalagay ang kanyang mga kamay sa likod. Ang may-ari ng Jade Whisk ay walang bahid ng makamundong alikabok, hindi nagagambala ng mga gawain ng tao, hindi naaapektuhan ng katanyagan o kapalaran. Ito ay isang maliit na parusa para sa iyo. Pagkatapos niyang sabihin ito, inilahadjas niya ang pamaypay na Jade patungo kay Little Yuaner. Sinalo ito ni Little Yuaner at tiningnan ito. Naalala niyang minsan nang ipinangako ng kanyang maestro na ibibigay sa kanya ang pamaypay na Jade, at hindi niya iyon kailanman nakalimutan. Akala niya ito ay isang mamahaling bagay,
ngunit ang isiping ginamit ito ng isang matandang madre ay nagpakilabot sa kanya. Maestro, mayroon na akong Brahma Heaven Silk, ibigay niyo na lang po ang pamaypay na jade kay Senior Brother. Habang siya'y nagsasalita, inihagis ni Little Yuaner ito kay Duan Musheng. Pinaglaruan ito ni Duan Musheng, at medyo nahirapan siyang hawakan ito. Ang sandata sa kamay ni Old Fourth ay samut-sari, kahit na itong pamaypay na jade ay mas mabuti pa roon. Old Fourth, mas bagay ito sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Ming Xiyin at paulit-ulit na ikanaway ang kanyang mga kamay. Hindi bagay sa akin ang bagay na ito, ibigay niyo na lang po kay Elder Hua. Pagkatapos niyang sabihin ito, inihagis niya ito sa flying chariot. Bahagyang sumimangot si Hua Wudaw at umiling. Ang mga bagay tulad ng pamaypay ay mas karaniwang ginagamit ng mga matatanda. Ngunit palagi niyang nararamdaman na ang mga nagdadala ng pamaypay sa buong araw ay mga taoista o mga monghe. Hindi siya alinman sa dalawa, kaya ano ang magagawa niya rito? Mas mabuting iwan na lang ito sa iba. Natigilan ng mga babaeng cultivator sa malapit, ang gayong kagandang bagay ay karaniwang hindi abot kamay ng mga cultivator sa kanilang antas. Bagay man o hindi ang pamaypay, desperado nila itong gusto. Mas lalong namangha ang mga nanunood. Kumikislap ang kanilang mga mata. Ang habang buhay na hinahangad ng mga tao ay tila napakaliit lamang sa Evil Sky Pavilion, itinuturing na parang basura. Tunay ngang nakakainis ang paghahambing. Sa sandaling ito, mariing sumigaw si Lasho, kay Tapang. Nagulat si Little Yuaner at mabilis na sinalo ang pamaypay na jade na inihagis mula sa flying chariot, nauunawaan po ng disipulo ang kanyang pagkakamali. Nahirapan si Wunayan na bumangon mula sa lupa, tumutulo ang mga luha ng pagsisisi sa kanyang mukha, nagkamali ako. Hindi pa siya natatapos magsalita nang magsimulang magbago ang kulay ng katawan ni Luo Xingkong, dumidilim ng dumidilim. Na parang may itim na apoy na sumusunog sa kanya. Hindi lamang hinanap ng Heaven Sword Sect ang Cloud Illuminating Hermitage kundi tila nakipagsabuatan din sa iba pang mga puwersa. Ipinapaliwanag na ng itim na usok ang lahat. Patuloy na naglalabas si Luo Xingkong ng mas malaking dami ng itim na usok, hindi nakapagtataka na nasugatan siya noon, ito pala ang kanyang trump card. Natigilan ang mga nakapaligid na manunood, ano ito? Ang masamang cultivation na ginagawa ni Luo Xingkong. Nagtaka rin si Wunayan, na halatang walang alam. Sinuri ni Lasho ang paligid at malamig na binigkas ang dalawang salita, isang sakripisyo. Nakilala rin ito ni Hua Wudaw, hindi tayo dapat magtagal dito, pakiusap, Pavilion Lord, lumipat na tayo. Tumango si Lasho at agad na pinangunahan ang grupo patungo sa flying chariot. Ang isang sakripisyo ay natural na nilalayong tumawag ng ilang makapangyarihang puwersa. Sa madaling salita, ibinenta na ni Luo Xingkong ang kanyang katawan o kaluluwa sa iba bago pa man siya dumating dito. Tiyak na may nakahandang bitag sa Lotus platform. Tumingin si Lasho sa paligid. Ang tulong na kanyang matagal nang hinihintay mula sa Cloud Illuminating Hermitage ay malinaw na hindi sapat. Ang mas malakas at mas madilim na puwersang ito ba ay sa wakas magpapakita na. Ang karamihan sa ibaba ay naging balisa. Ang ilang mahihinang cultivator ay mabilis na tumakas patungo sa labas ng Lotus platform. Sa tabi ng third pavilion, isang flying chariot ang mabilis na lumayo sa dikalayuan. Ito ang flying chariot ng Underworld Sect. Dumating na ang Underworld Sect, may gulo sa tahanan. Umaalis na ang Underworld Sect, tumakbo na kayo ng mabilis. Si Little Yuaner, nang makita ang flying chariot ng Underworld Sect, ay biglang sumigla. Hahabulin po ba natin ang flying chariot ng Underworld Sect? Umiling si Lasho. Masyado na itong malayo. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na sumabog ang matataas na haligi sa paligid ng Lotus platform. Nakasentro sa Lotus platform, isang itim na enerhiya ang sumulpot, nagkakawing-kawing upang bumuo ng hugis ng isang demonyong ulo. Ipinaliwanag ni Hua Wudaw, ito ang kapangyarihan ng sakripisyo, kontrolado ng isang dakilang mangkukulam gamit ang mga pupay. Ito ba ang kumpiyansa sa likod ni Luo Xingkong? Hinala ni Lasho na si Moli ang nasa likod nito, ngunit sa ikalawang pag-iisip, tila hindi tama, malubhang nasugatan si Moli, paano siya magkakaroon ng kapangyarihan ng isang dakilang mangkukulam?
Ang isang dakilang mangkukulam ay katumbas ng isang 8-leaf cultivator, lalo na pagkatapos masipsip ang kapangyarihan mula sa sakripisyo ni Luo Xingkong. Tumingin si Hua Wudao pababa at sinabi, ang pamamaraan ng pagmamanipulang ito, tila matagal nang pinaghandaan ito ng Heaven Sword Sect. Tumango si La Shou. Ginagawa lang nila ang damit pangkasal para sa iba. Sa oras na ito, malapit sa isang malayong pavilion, isang subordinate na nakasuot ng itim na balabal ang nagbabala kay si Wuya, mapanganib ang lugar na ito, dapat na tayong umatras. Ang Lotus Platform ay kontrolado ng isang dakilang mangkukulam, hindi makakatakas ang cloud-piercing flying chariot. Umiling si Wuya, na nagpapahiwatig na hindi na kailangan, maghintay muna tayo at tingnan. Ang enerhiyang lumabas ay parang mga itim na tanikala, magkakabit, bumubuo ng isang malaking itim na lambat. Ang mga nanunood na nagmamasid ay nagsimulang magmura habang nagkakagulo sa pagtakas, saka lamang napagtanto ang isang bagay, kung ang Heaven Sword Sect ay naglakas loob na hamunin ang Evil Sky Pavilion dito, paano silang hindi magkakaroon ng anumang mga patibong? Determinado silang maghayganti sa anumang paraan, ito ang tapang ni Luo Xingkong. Bagamat hindi nagtagumpay ang kanilang desperadong pagtatangka at nagkaroon ng kapahamakan, ang sakripisyo ay sa huli ay natupad. Takbo, takbo, kapatid, bakit hindi ka tumatakbo? Anong ginagawa niya? Natakot na ba siya? Naglalabas siya ng kakaibang itim na usok. May isa pa ritong naglalabas ng itim na usok. Isa itong pupay. Pumapatay ang mga pupay. Ang Lotus Platform ay nasa ganap na kaguluhan, na may nakakatakot na tawanan na nagmumula sa mga pupay. Matandang demonyo, hindi ka makakatakas. Ang mga itim na pupay na ito ay nagwawala saan man, nagsisimula ng isang massacre sa mga nakapaligid na tao. Ang kalapit na Lotus Platform ay puno ng mga lumilipad na katawan, masyado silang mahina sa cultivation upang makayanan ang biglaang pagbabagong ito. Sinenyasan ni La Shou ang cloud-piercing flying chariot na huminto, nagmamasid mula sa itaas na ang saklaw ng siyam na haligi ay napakalaki. Ang buong itaas at ibabang bahagi ng Lotus Platform ay napapalibutan ng matataas na haligi, ibig sabihin, ang itim na lambat na ito ay naglalayong hulihin ang lahat, kabilang ang mga manunood sa ibabang kalahati ng lugar ng Lotus Platform. Malalim na sumimangot si Hua Wudao at Flowers and Moon Journey. Ang dakilang mangkukulam ay nagmamanipula ng mga pupi sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng paglunok, isang pamamaraan na labis na malupit. Walang ekspresyong nakaupo si La Shou sa kanyang upuan, naghihintay na magpakita ang utak sa likod nito. Sa sandaling lumitaw ang utak na iyon, hindi siya mag-aatubiling ilabas ang kanyang lethal strike. Ang isang dakilang mangkukulam ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1500 puntos ng merito. Nagsalita si Ming Xin, hindi na kailangang iligtas sila. Palaging nasisiyahan ang mga taong ito sa panuurin ng hindi nag-aalala tungkol sa mga kahihinatnan, ang kanilang buhay o kamatayan ay wala tayong pakialam. Tumango si Little Yuaner bilang pagsang-ayon, malamang hindi nila tayo pinaligtas sa kanilang mga sumpa bago tayo dumating. Hindi pa siya natatapos magsalita, isang cultivator puppet na nababalot sa itim na usok ang sumugod patungo sa cloud-piercing flying chariot, ang mabangis nitong mukha ay parang sa isang mabangis na hayop. Nang makita ito ni Duan Masheng, galit siyang sumigaw, umatras kayo. Inihagis niya ang kanyang Overlord Spear diretso sa Popeye, ngunit hindi inaasahan, itinaas ng Popeye ang kanyang mga braso at iniliko ang Overlord Spear, na nagpabalik-balik ito sa ere ng 360 degrees bago ito bumalik sa mga kamay ni Duan Masheng. Linisin mo ito, kalmadong sabi ni La Shou. Tumango si Duan Masheng nang may sigaw at tumalon pababa mula sa flying chariot. Sumunod si Ming Xin at Little Yuaner. Binunot ni Flowers and Moon Journey ang kanyang mahabang pana, nagpakawala ng ilang pana ng buong lakas. Gayunpaman, ang Popeye na tinamaan ay bahagyang umatras lamang at hindi bumagsak, sa halip, nagpakita ito ng mas mabangis na ekspresyon. Nagpaalala si Hua Wudao, targetin ninyo ang kanilang mahahalagang bahagi. Tumango si Flowers and Moon Journey at muling isinagawa ang kanyang pamamaraan ng pagpana.